Totoo ba na Singapore of the Philippines ang Davao City ni Rodrigo Duterte? Bakit ito tinatawag na Singapore ng Pilipinas? Ang buong katotohanan sa ating latest upload. Alam mo ba na sa Davao City ay may bansag na matagal nang umiikot ang pagiging Singapore ng Pilipinas? Pero saan nga ba talaga nagsimula ang label na ito? At higit sa lahat, makatotohanan ba ito? O isa lang itong ideal image na gustong paniwalaan ng marami? Sa video na ito, himayin natin ang katotohanan sa likod ng bansag na ito mula sa disiplina, batas, kultura, hanggang sa realidad ng kaunlaran. Unahin natin ang pinaka-obvious, disiplina at kalinisan. Sa Davao ay hindi ka basta-basta makakakita ng taong nagtatapon ng basura kung saan-saan. May takot sa multa? Oo, pero higit pa doon, tila naging bahagi na ito ng kultura ng mga residente. Ang simpleng pagtawid sa tamang pedestrian lane, pagsunod sa smoking ban, at paggalang sa public spaces ay tila normal na gawain. At kung iisipin mo, ito rin ang eksaktong dahilan kung bakit hinahangaan ang Singapore, isang bansang kilala sa halos perpektong urban discipline. Isa sa mga pinaka-pinag-uusapang patakaran sa Davao ay ang mahigpit na pagbabawal sa paninigarilyo sa pampublikong lugar. Hindi ito simpleng ordinansa lang, mahigpit itong ipinatutupad. May designated smoking areas at kapag lumabag ka, siguradong may kapalit na multa. Pati ang simpleng pagnguya ng chewing gum sa maling lugar ay minsan ding naging kontrobersyal dahil kahawig ito ng mga patakaran sa Singapore na matagal nang kilala sa ganitong klaseng regulasyon. Pero bakit nga ba naging ganito kastrikto ang Davao? Dito na pumapasok ang impluwensya ni Rodrigo Duterte. Bilang dating mayor ng lungsod sa loob ng maraming taon, siya ang naglatag ng pundasyon ng mahigpit na pagpapatupad ng batas. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, naging sentro ang Davao ng usapin tungkol sa peace and order. Para sa ilan, ito ang dahilan kung bakit naging disiplinado ang lungsod. Para naman sa iba, kontrobersyal ang paraan. But regardless, hindi maikakaila ang epekto nito sa imahe ng Davao. Pero dito na tayo sa reality check. Kahit gaano kaganda ang imahe, hindi pa rin maikukumpara ang Davao City sa Singapore sa maraming aspeto. Ang Singapore ay isang global financial center. May world-class infrastructure, high-tech transport systems, at isa sa pinakamataas na GDP per capita sa buong mundo. Sa kabilang banda, ang Davao ay bahagi pa rin ng isang developing country. At marami pang hamon tulad ng traffic congestion, urban poverty, at limitadong public transportation system. Isa pa, ang laki ng pagkakaiba sa governance structure. Ang Singapore ay isang city-state, isang buong bansa na pinapatakbo bilang isang lungsod. Samantalang ang Davao City ay isang lungsod lamang sa loob ng Pilipinas na may sariling limitasyon sa budget, policy making, at autonomy. Ibig sabihin, hindi nito kayang i-replicate ng buo ang sistema ng Singapore. Kaya kung iisipin mo, ang bansag na Singapore ng Pilipinas ay hindi literal na paghahambing. Ito ay isang simbolo. Simbolo ng kung ano ang maaaring maging isang lungsod kapag pinagsama ang disiplina, maayos na pamamahala, at aktibong partisipasyon ng mamamayan. Parang aspirational title siya. Isang goal, hindi isang kasalukuyang estado. At dito pumapasok ang mas malalim na tanong. Bakit ba gustong-gusto ng mga Pilipino na ikumpara ang isang lungsod sa Singapore? Marahil dahil sa paghahangad ng kaunlaran. Sa tuwing may lungsod na nagpapakita ng kaayusan at progreso, agad natin itong kinukumpara sa mga bansang successful. Pero minsan, nakakalimutan natin na may sariling identidad ang bawat lungsod.
Sa kaso ng Davao City, ay maaaring hindi ito eksaktong Singapore, pero hindi naman ito kailangang maging ganoon. Dahil sa totoo lang, ang Davao ay may sarili nitong identidad, kultura at paraan ng pag-unlad. Ang lakas nito ay hindi sa pagkopya, kundi sa kung paano nito inaangkop ang mga ideya para bumagay sa lokal na konteksto. Sa huli, ang bansag na Singapore ng Pilipinas ay maaaring papuri, pero maaari rin itong maging pressure. Kapag mataas ang expectation, mas mataas din ang responsibilidad na panindigan ito. Kaya ang tunay na sukatan ng tagumpay ng Davao City ay hindi kung gaano ito kahawig ng Singapore, kundi kung gaano nito napapabuti ang buhay ng sarili nitong mamamayan. At ikaw, ano ang tingin mo? Deserve ba ng Davao City ang bansag na Singapore ng Pilipinas? O panahon na para gumawa tayo ng bagong identity na tunay na atin? Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe para sa mas marami pang tuklas kaalaman content.